Sorry po pasintabi po sa lahat. Kay Ma'am Risa, mahirap kasi papogi ka ng papogi sa batas eh. Ang gandang pakinggan, ang sarap pakinggan, anti-hospital detention law na ipasa namin. Okay, bago po natin na ituloy yung video ni Manong Ted na kung saan binanatan niya si Risa Hontiveros sa kanyang may panukalang batas, may inihaing batas na pinagdedebatihan ho yun sa Senado. Napanood ko ho yun, yung debate nila ni Senator Pia Cayetano at saka si Risa Hontiveros na si Risa Hontiveros noon halos hindi makakibo-kibo kaya Senator Pia Cayetano. At marami rin nag-comment noon na bakit daw yung time na yon ay bakit parang ampalaya pa din si Pia Cayetano dito kay Risa Hontiveros. At ito lang ngayon, ginawa ni Ted Filon, ni Manong Ted, ay nag-react siya dito o kaya binigyan ng opinion itong balita na yon. Yung batas na yon ni Risa Hontiveros na maraming butas. O sige, bago ituloy ho yan, shout out muna ako sa mga ating mga subscriber dito na wala hong kasawaan sa ating YouTube channel sa nagtatambay ho dito. Sa mga baguhan ho na nandito ngayon, marami po salamat sa inyong pagdating. Welcome po kayo sa ating YouTube channel. Sa ating mga datihan ho dyan na matagal ko na hong kakilala. Sa inyo ho dyan, marami po salamat sa inyo ma'am. Sir, marami po talaga salamat sa inyo. At kahit ho hindi tayo nagkita-kita dito sa personal, sa YouTube channel lang ho, ako nakikita ninyo at pakiramdam ko ho ay matagal ho na talaga tayo nagkakilala na personalmente ho tayo na nagkatsikahan. So ulitin ko ho, marami pong salamat sa lugar diha sa Pilipinas, sa San Carlos, Pilar, Bohol. Magandang araw po sa inyong lahat. Happy Sunday na ho sa lahat na nandito ngayon. Kasi sigurado Sunday na ho ninyo to mapanood kasi dito sa amin ay 8:45 PM pa lang sa hapon. Kaya sa Pilipinas ho ngayon ay sigurado mapanoodin niyo ito ay umaga. So good morning Philippines! Sa kapwa ko OFW, marami pong salamat sa inyo mga bulanon nga nag-migrate sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Amping pong tanan diha mga bulanon. Nag-migrate din dito sa ibang bansa kagaya ko na isang OFW. Mga OFWs na kapwa ko na nasa iba't ibang panig rin ng mundo, nasa iba't ibang bansa ho. Ingat po tayo, ulitin ko, ingat po tayong lahat. Happy Sunday everyone. Okay. Ito yung ituloy natin yung ng video ni Manong Ted Filon para mapanood niyo mamaya kayo na mainip ba. Okay, dugtungan ko na lang kung may maidugtong ako dito. Sigurado may maidugtong ako dito. Sigurado ako dito. May maidugtong. Idugtungan ko na lang. Okay, go. Maganda ho at babalikan ko nga itong ipinupunto kahapon ni Senator Pia. And ako I totally agree mga kapatid I totally agree doon sa kanyang argumento dito po sa panukalang ito. Tama po dito si Senator Pia And with all due respect kay Senator Risa Hontiveros, mabuti nga naman po at hindi ito agad pinalusot. Nagkadebate sila muna kasi nga daw po sinarhan na yung period of interpellation and debate and yung period of amendments. Pero tama dito si Ma'am Pia Kasi po mga kapatid, ang tinutukoy niya rito dahil sa nagpasa po kumbaga ng isang panukala na hindi klaro kung sakasakali po na nag-promissory note nga yung pong pasyente. Kasi nga po ang sinasabi tanggalin na daw po yung promissory note requirement na sinasabi po ni Ma'am Risa Hontiveros doon sa kanyang panukalang batas. Tanggalin na po yung promissory note requirement. Kasi nga po may mga ospital na hindi po pinapayagan na makalabas yung pasyente o makuha yung bangkay nung namatay ng pasyente kapag hindi ka muna nagbabayad. So nangyayari po usually dyan ay either humingi ka ng guarantee letter sa politiko o government office or mag-promissory note ka. Ang sinasabi po ni Ma'am Pia Cayetano, sandali lang, kung yung ospital ay papayag na makalabas ang pasyente nang hindi nagbabayad sa kanyang remaining bill, ito po hindi sa pagkampi sa ospital
Ang ganda kasi ng punto niya rito. Sinasabi niya, sino magbabayad? Yun ang wala sa batas, ika niya. Tama naman po dito si Ma'am Pia. Tama siya kasi dapat mo rin maunawaan na yung ospital umaasa rin naman sa kanila pong kinikita, sa kanila pong mga bills ng kanilang mga pasyente. True. May PhilHealth, mayroong health insurance. Uulitin ko, hindi po sa pro-hospital ka dito. Ang binabanggit lang po dito ni Ma'am Pia, ilagay natin sa batas. Ilagay sa tamang konteksto. Hindi. Tsaka linawin, yun din ang sinasabi lang yun. Ilagay mismo yung provision. Sino magbabayad? Kasi ang hirap po dito yung, sorry po, pasintabi po sa lahat, kay Ma'am Risa, mahirap kasi yung papogi ka ng papogi sa batas eh. Ang gandang pakinggan, ang sarap pakinggan, anti-hospital detention law na ipasa namin. Nung naipasa na, ang problema, paano yung implementasyon? So ipapaasa mo na naman doon sa IRR. So yung IRR mismo, usually kine-question din yan kapag yung IRR mismo ang naging kumbaga main law. Implementing rules lang eh. So ang request po naman dito ni Ma'am Pia, ika niya, pwede ba natin klaruhin lang yan? Sino ang magbabayad? Hindi pwedeng lumabas yung pasyente nang walang kasiguraduhan, paano naman makukubra kung legal naman ang lahat ang dapat bayaran ng ospital? Matakin nyo yun? Ilulusot nila yung ganong batas nang hindi na pag-iisipan na naman. Bakit? Ano ito? Nagmamadali na naman. Of course, kasama sa accomplishment yan, napasa namin ng gantong batas, etc. Pero sa implementasyon na, may problema. Nagmamadali nga kasi. Di ba? Minamadali for pogi points ang kadalasan. Pag nandidiyan na, ay mali, ulitin natin ang batas. Na-implement na, nagkagulo na. Hindi po ba? Yung pong ating panawagan dito, with all due respects. Kaya kahapon po, sabi ko, nung nag-diskusyon sila, ay, mabuti naman. At napag-usapan nyo yan. Otherwise, lumusot yan. Kung hindi na ho nakialam ang iba, lulusot, and then third reading, approve na kaagad ang batas, press conference, ay kami ang pogi dito, nung in-implement na, nga. Hindi pa rin may implement kasi may butas sa batas. Think about it. Di ba? Pogi points ha, tinatawag ni Manong Ted kay Risa Hontiveros. Kumampi siya kay na nakahanap ng kakampi si Senator Pia Cayetano dito kay Manong Ted. Mukhang nakascore ng malaki ha. Si Ted Filon naman kasi, nakikita ko naman dito kapag Duterte, na hindi niya nagustuhan din ang mga kay Duterte, mga kaalyado o mismo si dating Pangulong Duterte, binabanatan din yan. Neutral lang naman siya eh. So, ang ko dito sa kanya, kung mayroon na nakikita siya kay Bongbong Marcos, na ganun din, binabanatan din naman niya. At ngayon, tuka, narinig niyo naman kung ano ang sinasabi niya. Ito yung batas na inihain ni Risa Hontiveros na tinawag nga siyang pogi points, itong si papogi points. So, Manong Ted, babae ito si Risa Hontiveros. So, ang ibig sabihin nito, babae siya. Di gamitin natin ito ng guwapa points, no? Ito yung dapat kay Risa Hontiveros kasi babae man siya. Hindi man to hindi man to lalaki. So, guwapa points na may pagka-hambog points din. Ang ko nito, yabang points pa. Bonus with yabang points. Okay. Totoo yun na itong mga batas kasi sa Pilipinas, kamamadali. Ngayon, kapag na-implement na, pagdating sa actual, halimbawa, yung hospital bill na yan, yung sinasabi na kanina, na kapag halimbawa may namatay doon sa loob ng hospital, tapos wala ho pang bayad yung may-ari ho ng pasyente o yung namatayan, wala ho silang pangbayad sa hospital, so saan sila lalapit? Tama ho yun sa mga politiko. Tapos, gagawa ka ng promissory note. So kung hindi rin mayroon na mga ibang politiko na hihingi ka ng promissory note na magrereklamo, naranasan ho namin yun na ako mismo noong na-hospital yung tatay ko sa Bohol sa una, sa Tagbilaran. Naoperahan kasi yon ng bukol o cyst yun, malaking bukol, malaki sa kanyang puno ng hita. So, at saka pinakatalampakan niya, naoperahan ho yon sa may isa sa hospital sa Tagbilaran. So, wala kaming pera.
As in nung pwede na siyang lalabas, mga ilang araw yun bago na operahan. So, kwento ko lang ha. Kasi ito nga yun ng ano ni Manong Ted. So, mga ilang araw, nasa hospital, sinabi na kami ng doktor na pwede na kaming lalabas. Pero kailangan namin i-settle namin yung bayaran sa hospital. So, ganon. Nung nagpa-bill kami, pumunta kami sa billing section sa opisina. Sabi ng ano doon sa billing section, pwede namin yung unahin yung bayad yung doktor. Wise din eh. Unahin yung bayad yung doktor. Pero yun pala, hindi kami pwede makalabas. Dapat pala, yung bill sa hospital ang dapat unahin namin. Wala kami pang bayad. Pumunta kami sa politiko na kilala sa Pilipinas. Kilala dyan sa Bohol. Yung mga Tirol. I-mention ko na lang, di ko na mention yung pangalan niya. Babae ho siya noon. Nilapitan ho namin, nagpunta kami sa bahay niya, umaga. Alam nyo, pahiyang-pahiya kami doon kasi sinabi niya, ang dami-dami daw na mga humingi sa kanya ng mga referral o yung mga promissory note na hindi daw nagbabayad sa hospital. So, naisip namin, ako, kapatid ko at saka yung nanay ko. Sabi ko, uwi na tayo. Sabi ko, uwi na, pahiya na tayo dito. Uwi na. Uwi kami. Sinabi lang namin, salamat na lang ma'am sa ano niyo pag-entertain dito sa amin. Ano yun siya eh. Kung hindi ako nagkakamali, isang board member sa 3rd District, yung babae na yun dati. Tapos napaka-plastic pa, papunta soon sa, nakapunta sa among barangay, sa San Carlos, diyan sa Pilar. Paiyak-iyak pa sa doon, may mga sinasabi pa siya, galing daw siya sa pagka-pobre na pamilya. Paano pobre ang pamilya ang mga Tirol? Na sobrang yaman yan sa Bohol? Yung University of Bohol, isa ang mga Tirol yan sa may-ari, o mga Tirol ang may-ari dyan. So ito yung sinasabi ni Manong Ted Filon. May rason si Senator Pia Cayetano. Kasi nga naman, pagdating ho na talaga ng problema sa pagka-hospital, alam naman sa atin pagka nasa hospital ka, kailangan mo talaga isipin pera na talaga. Pera talaga ang unang isipin mo dyan. Di na nga tayo makapagpagamot halos eh. Kapag isipin mo yung pera, bago ho malaman na may sakit ka, nako, ayaw mo nang papagamot. Sa side ng asawa ko, ang daming namatay na na mga ganyan na nakikita nila na na medyo malalim ng sakit. So, masakit din talaga. So, ngayon ang mga politician, pag doon ka pupunta sa kanila, ay okay lang yan sa nangangampanya. Pero kapag dating na ikaw na mangangailan, ikaw lang mismo o kaya kusa, isang tao lang pupunta sa kanilang bahay. Hindi ka i-entertain yan kasi isa lang naman tong tao na to. Kailangan lang marami. Siguro ang hingi ng ng tulong sa kanila para sa pugi points nga. So tama tong ni Manong Ted. Ang hirap talaga magpa-hospital sa Pilipinas, lalo ngayon. Itong PhilHealth na mayroon pang hindi binalik. Sabi binalik na ngayon, mayroon naman hindi binalik pa. Itong 60 billion. Di ba may nga to itong si Executive Secretary Ralph Recto na hindi daw siya noon ang may kagagawa nung 60 billion na nilipat sa Treasury. Sino may kagagawan yun? Na ikaw mismo ang nagsabi nun. Na ikaw yung dating Department of Finance Secretary na pwede ilipat yung pera na yun. Sinabi rin ni Bongbong Marcos yun na nag-usap-usap sila ni Ralph Recto. Ngayon, didinay ni Recto yan. So ganon kahirap sa Pilipinas kapag nagpa-doktor ka doon. Sa ngayon nga meron akong kapatid, kambal ko, nasa hospital, naka-confine pa. Kasi operahan siya sa puso. Malaki-laking halaga yan. Kaya lang wala rin kami pamayad sa ganyang estimate na halaga. Pero ewan ko lang kung makakuha talaga niya ng charity siya doon, yung sa gobyerno ang gagastos. Kasi nakapila na siya doon. Naka-confine magti 3 weeks na. So, ito yun ang ko na sabi ko, ang ganda tong ni pagkasita ni Senator Pia Cayetano dito kay Risa Hontiveros kasi alam naman natin ng mga politician kasi kapag gumawa ng batas, mahilig sila diyan sa tawag nito, pasikat ba? Na akong gumawa ang batas na yan, kagaya nitong free education. Ang gumawa ng batas daw niyan yung Aquino, yung si pinsang buo ni Noynoy Aquino. Sus, inamin yan. Basta talaga, pogi po sila dyan. So,
Yan kasi ang sa hospital ngayon sa Pilipinas, yan ang nakikita ko talaga na isa talaga ang healthcare sa Pilipinas talaga na ang problema natin. Kasi kulang talaga sa budget ang mga hospital. Dapat naman talaga kasi hospital ya, mga karamihan ang pumupunta sa hospital, yung iba nga hindi na talaga pumupunta sa hospital, mamatay na lang sa bahay. Tapos walang pangbayad, kaya di na sila pupunta ng hospital. Magpa-check up ka, magpa-x-ray ka, magpa-ano-ano, ang laki ng babayaran. So dito kasi sa ibang bansa, sa totoo lang, no, dito sa Spain lang, no, dito sa aming lugar, x-ray dito walang bayad. Yung mga ano pa mga laboratory dito walang bayad o ano pa diyan dito. Mga gamot dito mura kasi lalo pag kasama ho 'yan sa insurance na binabayaran namin dito na nagtatrabaho kami. So wala talaga ang as in halos na lang ibigay yung gamot. Mayroong mga gamot na libre din. Meron, marami. Pero pag mga gamot nga maintenance, halimbawa high blood, sakit sa puso, mga ano-ano pa na mga sakit talaga na primera nga sakit talaga na yun ang mga cancer, libre ho yan, karamihan dito na binibigay sa gobyerno. Kasi alam ng gobyerno kung gaano talaga kahirap magpagamot ng ganyang mga sakit. Kaya sa Pilipinas ngayon, utang na loob naman mga politiko, tama na ho talaga tong mga pamumulitika, tama na tong korupsyon na to talaga. Kasi nagiging tayo na dito kaming mga mahihirap ang kawawa. Sobrang kawawa talaga. Nakikita ninyo dyan sa mga probinsya, ang dami dyan na hindi nagpapahospital. Ang dami dyan na kapag may sakit, hindi napupunta ng hospital kasi alam nila kung magkano ang aabutin sa hospital. Paano kung wala kang ari-arian dyan? Paano kung wala kang mabunot? Di ibig sabihin yan, mangungutang ka. Yung mangungutang ka dyan, panggamot mo lang, di yung nag-isip yung may sakit, mangutang ako para panggamot lang, mamatay ako, tapos ang magbabayad ito, magsasapir ito, pamilya ko lang din. Di ba? Kaya, mas piliin pa nilang mamatay sa sakit kaysa mangutang. Yan ho yung realidad talaga sa Pilipinas. Kaya, sa ngayon pa lang, ang mga politiko talaga, i-priority ninyo itong healthcare system sa Pilipinas kasi ang dami talaga. Huwag kayong gagawa ng batas kaya kay Risa Hontiveros na binanatan tuloy nito ni Manong Ted Filon. Pogi points daw. O yung nag-sponsor iba diyan, pogi points din kayo. Di naman maano yan ni Risa Hontiveros, may mag-i-sponsor din yan . O sponsor ako diyan. O, sige. So pag nabuo na yan, ayan, didibatihan na nila yon. Buti nga lang naharang ni Pia Cayetano. Napanood ko yun nung nagsagutan ang dalawa. Na medyo tamimi si Risa Hontiveros noon. Ambisyosa kasi itong Risa Hontiveros kasi kandidato ng pagka-presidente daw to ngayon . Porsigido na talaga siyang kakandidato. Tapos mayroong controversy sa PhilHealth noon na hanggang ngayon hindi niya inamin din. Pambihira ka naman Risa Hontiveros. Pambihira ka talaga. Ito klaro lang na istorya. Kahit patatakbo to ng anong posisyon dyan sa Pilipinas. Hindi na. Mahirap to. Isakyan mo tong kanyang estilo kasi manggagamit din to talaga. O di ba? So, kudos dito kay Manong Ted Filon na kumampi. Nakahanap ng kakampi itong si Senator Pia Cayetano dito. Good job, Senator Pia Cayetano kasi talagang naharang mo yun. Kasi kung hindi, tama nga sinasabi ni Manong Ted. Doon na naman sila. Kaya Pilipinas, ayos naman yung healthcare system . Kasi ang dami diyan na mga nagpapagamot lalo sa mga cancer diyan, yung mga diyan. Sinasabi mo yung kapatid ko may sakit sa puso ngayon na kailangan talaga ng operahan. So di pa namin alam kung magkano talaga ang abutin diyan. Di naman talaga sabihin natin yan kahit pag gobyerno mag-sponsor niyan, kung walang babayaran, mayroon pa din. So relate ako dito sa sinabi ni Manong Ted Filon. Kasi ang hirap nga talaga magpagamot sa Pilipinas. Ang hirap talaga. Mga hospital kulang-kulang sa gamit. Kulang-kulang sa mga gamot. Kaya ang kalalabasan niyan, tigok talaga ang pasyente. Kawawa talaga.